Mula sa iconic na boses ni Lea Salonga hanggang sa bagong henerasyon na kinakatawan ni Kai Montenola, patuloy na ipinapakita ng mga Pinoy artist ang kanilang husay sa pagbibigay buhay sa mga awiting minamahal ng Disney. The Philippine Showbiz List presents mga Pinoy artist na umawit ng opisyal na Disney songs. Lea Salonga. Hindi kumpleto ang anumang pag-uusap tungkol sa Disney kung wala si Lea. Siya ang nagbukas ng pinto para sa mga sumunod na henerasyon nang mapili bilang opisyal na singing voice ng dalawang iconic na Disney princess characters. Una ay bilang singing voice ni Princess Jasmine sa Aladdin, kung saan inawit niya kasama ang American singer na si Brad Kane ang kantang A Whole New World. Ang track na ito ay nanalo ng Best Original Song sa Academy Awards. Sumunod ay Mulan kung saan siya ang boses sa likod ng emosyonal at makapangyarihang awiting Reflection. Si Lea ay naging bahagi rin ng iba't ibang opisyal na Disney compilation albums at live concert recordings. Dahil sa kanyang natatanging contribution sa Disney, formal siyang pinarangalan bilang Disney Legend noong 2011, ang kauna-unahang Pinoy artist na nakatanggap ng ganitong pinakamataas na parangal mula sa kumpanya. Sarah Geronimo. Noong 2014, pinili ng Disney Channel si Sarah upang awitin ang kanyang sariling bersyon ng The Glow, ang theme song ng Disney Princess franchise. Ang proyekto ay bahagi ng pagsisikap ng Disney na magkaroon ng localized versions ng kanta para sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Ang The Glow ay orihinal na inawit ni British singer Shannon Saunders noong 2011 bilang bahagi ng pagpasok ng karakter na si Rapunzel mula sa pelikulang Tangled sa Disney Princess lineup. Ang bersyon ni Sarah ay inilabas sa Disney Channel Asia at sinamahan ng isang music video na tampok ang mga kilalang Disney Princess characters. Para kay Sarah, ang pagiging bahagi ng isang Disney project ay isang malaking karangalan dahil isa itong pangarap ng maraming mang-aawit. Rachel Ann Go. Bago naging isang ganap na international West End theater star, opisyal na kinumisyon ng Disney si Rachel noong 2015 upang i-record ang A Dream is a Wish Your Heart Makes. Ginamit ang kanyang rendition bilang opisyal na Philippine promotional track para sa pagpapalabas ng live-action movie na Cinderella. Ang kanyang theatrical at malinis na boses ay nagbigay ng klasiko ngunit sariwang atake sa pamosong kanta. Janela Salvador. Nang ipalabas ang animated film na Moana noong 2016, naging paborito agad ng maraming manonood ang kantang How Far I'll Go. Para sa Pinoy audience, si Janela ang napiling magbigay ng sariling interpretasyon sa awitin. Ang malambing at youthful niyang boses ay naging angkop sa karakter ni Moana at sa mensahe ng kanta. Sa proyektong ito, mas nakilala ng maraming Filipino fans ang kanyang kakayahan bilang singer bukod sa pag-arte. Bukod sa kantang ito, pinala din si Janela na maimbitahan ng Disney upang awitin ang Happily Ever After live sa Hong Kong Disneyland para sa 10th anniversary celebration ng theme park. Inigo Pascual. Ibinigay ni Inigo ang kanyang sariling pop at acoustic na timpla sa kantang Remember Me noong 2017. Ito ang opisyal na Philippine promotional theme song para sa Disney Pixar animated film na Coco. Ang kanyang rendition ay naging patok sa mga pamilyang Pilipino dahil sumasalamin ito sa kultura ng bansa ukol sa pagpapahalaga sa pamilya at pag-alaala sa mga yumao. Darren Espanto and Morissette Amon. Dalawa sa pinakamalaking vocal powerhouses ng bansa, sina Darren at Morissette ang pinagsama ng Disney noong 2019. Sila ang opisyal na nag-record ng Philippine promotional version ng A Whole New World para sa kwento ng live-action remake ng Aladdin. Ang kanilang bersyon ay nagpakita ng napakahusay na vocal harmony at world-class belting na muling nagpatunay ng bagsik ng talentong Pinoy sa buong Asia. Moira de la Torre. Binigyang buhay ni Moira ang isang madamdaming bersyon ng Reflection noong 2020. Ito ang opisyal na promotional cover para sa bansa na inilabas kasabay ng live-action adaptation ng pelikulang Mulan. Ginamit ni Moira ang kanyang natatanging malambing, mahaangin at full of emotion na boses upang ipakita ang mas malalim at masakit na aspeto ng paghahanap sa sariling pagkakakilanlan. Casey Tandingan.
Noong 2021, muling ipinakita ng Disney ang pagkilala nito sa talento ng Pilipino nang mapili si KZ upang awitin ang gabay, ang Filipino version ng theme song para sa animated film na Raya and the Last Dragon. Naging espesyal ang proyekto dahil ang Raya and the Last Dragon ay isang pelikulang may inspirasyon mula sa kultura ng Southeast Asia. Bilang isang artist na kilala sa kanyang unique vocal style at husay sa pagbibigay ng emosyon sa bawat kanta, naging angkop si KZ para katawanin ang mensahe ng pelikula sa pamamagitan ng musika. Ang gabay ay naging makasaysayang bahagi ng Disney Music sa Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang opisyal na Disney song na isinulat at inawit sa wikang Filipino. Zephanie de Maranan. Noong 2023, si Zephanie ang opisyal na napili ng Disney upang awitin Ang Aking Hiling. Noong 2023, si Zephanie ang opisyal na napili ng Disney upang awitin Ang Aking Hiling. Ito ang opisyal na Tagalog localized version ng pangunahing soundtrack na This Wish mula sa animated film na Wish na inilabas bilang bahagi ng pagdiriwang ng 100th anniversary ng Disney. Agad itong nakakuha ng atensyon sa mga tagahanga dahil sa kanyang malinis at magical voice. Maymay Entrata. Noong 2025, naging bahagi si Maymay ng Disney Music nang awitin niya ang Nasaan ang Hiling, ang Filipino version ng Waiting on a Wish mula sa live-action adaptation ng Snow White. Ang awitin ay bahagi ng lokal na kampanya para sa pelikula at nagbigay ng pagkakataon kay Maymay na maipakita ang kanyang kakayahan bilang singer sa isang malaking Disney project. Kai Montenola. Kabilang sa pinakabagong pangalan na sumulat ng sariling kabanata sa kasaysayan ng Disney Music sa Pilipinas, si Kai. Napili siya na umawit ng Hangganan Ko, ang Filipino version ng kantang How Far I'll Go mula sa 2026 live-action adaptation ng Disney na Moana. Ayon kay Kai, ang proyekto ay isang pangarap na natupad dahil matagal na niyang hinahangaan ang mundo ng Disney at ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa maraming tao.